Magandang araw po kabayan at sa lahat ng followers at subscribers ng Balikbayan Stories. Ako nga po pala si Marlon, isa po akong OFW sa Saudi. 10 taon nang nagtatrabaho at nagsasakripisyo para sa pamilya. 10 taon nang malayo sa sariling bayan, sa yakap ng mga mahal ko sa buhay. Kapalit ng pag-asang balang araw, uuwi akong may maipagmamalaki, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa kanila. Noon po, hindi ko nararamdaman ang bigat ng lahat. Sa katunayan, masaya pa nga ako. Kasi pakiramdam ko, may silbi ako. Ako yung inaasahan. Ako yung laging takbuhan kapag may problema. Ako yung hindi pwedeng pumalya. Isa po akong taong hindi marunong tumanggi, lalo na kapag pamilya ang nangangailangan. Sa loob ng maraming taon, naging normal na sa akin ang magbigay. Tuition ng pamangkin, bayarin sa bahay, panggamot ni tatay, at kung ano-ano pang gastusin na minsan ay hindi ko na rin matandaan kung ano ang dahilan. Hindi ko na tinatanong kung sapat pa ba ang natitira sa akin. Hindi ko na iniisip kung kaya ko pa. Ang mahalaga, may maibigay ako. Hindi ko napansin na habang binubuo ko ang buhay nila, ako naman ang unti-unting nauubos. May mga pagkakataon na halos wala na akong makain ng maayos para lang makapagpadala. May mga bagay na gusto kong bilhin para sa sarili ko, pero lagi kong pinapalampas. Kahit pagod na ako sa trabaho, pinipilit ko pa rin dahil alam kong may umaasa sa akin. Hanggang sa dumating yung araw na hindi ko na kinaya. Galing ako sa napakahabang oras ng trabaho noon. Halos hindi ko na maramdaman ang katawan ko sa pagod. Pagdating ko sa kwarto, ang gusto ko lang ay mahiga at makapagpahinga. Ngunit kahit sa mga sandaling yon, hindi ako nakaligtas sa responsibilidad. May humingi na naman ng tulong, ang kapatid ko. Sa unang pagkakataon, hindi agad ako nakasagot. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil ubos na ako. Pisikal, emosyonal, at kahit pinansyal. At sa unang pagkakataon din, pinili kong tumanggi. Hindi dahil ayaw kong tumulong, kundi dahil wala na talaga akong maibigay. Kailangan ko ring magtira para sa sarili ko. Kailangan ko ring alagaan ang sarili ko. Alam ko, maiintindihan nila. Pero doon po nagsimulang magbago ang lahat. Unti-unting nanahimik ang kapatid ko. Nawalan ng komunikasyon. Kahit simpleng kamustahan, nawala. Parang sa isang iglap, hindi na ako mahalaga. Mas masakit pa po nang dumating ang punto na pati ang nanay ko ay sumama ang loob sa akin. Hindi ko man marinig ng direkta ang masasakit na salita. Ramdam ko sa tono at distansya na parang nag-iba ang tingin niya sa akin. Parang ang isang desisyon kong tumanggi ay nabura ang lahat ng taon ng pagtulong ko. Doon ko naramdaman ang bigat ng pagiging OFW na hindi ko pa naranasan noon. Hindi pala sapat ang lahat ng sakripisyo kung may isang pagkakataon kang hindi makapagbigay. Hindi pala nasusukat ang pagmamahal sa dami ng naipadala. At lalong hindi pala madaling tanggapin na sa sandaling piliin mo ang sarili mo, may mga tao mag-iisip na nagbago ka na. Marami akong gabi na hindi makatulog. Iniisip ko kung saan ako nagkamali. Kung naging masama ba akong anak o kapatid. Kung dapat ba ay nagpilit pa rin ako magbigay kahit wala na akong maibigay. Pero habang tumatagal, unti-unti kong naiintindihan na hindi pala madali ang mapagod. Hindi kasalanan na magtira para sa sarili. At hindi pagiging masamang tao ang magsabi ng hindi kung yun ang totoo mong kalagayan. Natuto po akong maglagay ng hangganan. Patuloy pa rin akong tumutulong pero hindi na tulad ng dati na halos ibigay ko na ang lahat. Ngayon, inuuna ko na rin ang sarili ko, ang kalusugan ko, ang kapahingahan ko, at ang kinabukasan ko. Hindi pa rin perpekto ang relasyon namin ngayon. May mga lamat na hindi ko alam kung kailan tuluyang mawawala. May distansyang naiwan na dala ng isang desisyon na para sa akin ay kailangan kong gawin. Pero sa kabila ng lahat, mas buo na ako ngayon bilang tao. Mas naiintindihan ko na ang halaga ko. Hindi lang bilang provider, kundi bilang anak at kapatid na may hangganan din. Minsan, napapaisip pa rin ako kung tama ba ang ginawa ko.
ko ang pagpili ko sa sarili ko ay nagdulot ng pagkawala ng dating samahan namin. Pero sa bawat pagod na nararamdaman ko, sa bawat gabing tahimik na nakakapagpahinga ako ng walang guilt, unti-unti kong natatanggap na may mga desisyon na masakit pero kailangan. Muli, ako po si Marlon, isang OFW na buong pusong nagbigay, nasanay na unahin ng iba, at sa huli ay natutong piliin ang sarili, kahit kapalit nito ay ang paglamig ng mga taong mahal ko. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nagmamahal, Marlon.